mga ka-J-Vlog, welcome ulit sa panibagong video. And for today's video, another first impressions na naman tayo sa mga bagong labas na smartphone. And this time, ang topic natin is sa Samsung Galaxy A16 LTE. Maganda kaya to? Perfect ba yung specs sa kanyang presyo? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. Again, bago tayo mag-start, hindi po to full review ha. First impressions lang to sa mga bagong labas sa smartphone, yung price, specs, and of course, yung kanyang availability. Again, pwede naman tayo magbigay ng opinion sa mga smartphone based sa kanilang specifications kasi syempre, very familiar tayo sa mga phone specifications. So, para makatulong din sa inyo agad-agad kung nagde-decide kayo bumili ng Samsung Galaxy A16 ngayong 2025. So, si Samsung Galaxy A16 ay merong price tag na 9,990 pesos for the 128GB, 4GB of RAM. So, 4GB 128 for a price tag of almost 10,000 pesos. Itong si Samsung Galaxy A16 LTE. So, yun again, dito sa ating review is titingnan natin. So, dito sa ating first impression, bibigay ko agad yung sa lobby ko based sa kanyang specifications. Pero yun, available din siya sa Shopee. Makukuha nyo siya for as low as 9.5 dito sa... For as low as 9.5 dito sa isang shop sa Shopee. Ayan, 9.5. The Samsung Galaxy A16 4G with the 4GB 128GB RAM. 4GB and 128 storage. So, kung interested kayo sa Samsung Galaxy A16, huwag kayo mag-alala, ilalagay ko po yung link nito sa description box. So, entry-level smartphone siya ni Samsung ngayon. And meron din po itong 5G version na magbibigay rin ako ng first impressions dyan. Stay tuned lang mga ka-J-Vlog. Pero focus muna tayo dito sa 4G version ng Samsung Galaxy A16. So, yun. Unang-una nating dito is yung specifications niya. So, si Samsung Galaxy A16 LTE ay merong 6.7 inches Super AMOLED display. Yun naman maganda dito. Super AMOLED siya with a resolution of Full HD Plus 1080 by 2340 pixels at naka 90Hz screen refresh rate itong smartphone na to. Sad to say, naka notch display pa rin si Samsung Galaxy A16 na super duper old school na design niyan, of course, na mga display. Sa OS out of the box, sa Android 14 siya with One UI version 6. Pero there's a possibility or malaking chance natin na ma-update to sa Android 15 with One UI version 7. Sa chipset, medyo snappy rin naman, MediaTek Helio G99 Ultra. MediaTek Helio G99 na merong octa-core CPU na merong clock speed na up to 2.2 GHz, and sa GPU, meron siyang Mali G57. Meron siyang triple rear camera system na merong 50 megapixel main camera and a 13 megapixel front-facing camera. Siya dalawang biometrics which is face unlock at fingerprint scanner. Yung fingerprint scanner niya ay side-mounted. Pagdating sa battery, meron tayong 5,000 mAh na removable battery na support ang 25W fast charging. So yun mga ka-J-Vlog, nalaman nyo na yung price, specs, and availability ni Samsung Galaxy A16. Next, gusto ko mag-share agad ng saloobin ko based sa specifications nitong smartphone na to or first impressions ko dito sa smartphone na to. Number 1, agad-agad tayo sa RAM at ROM. RAM at ROM. Yung storage is medyo 50-50 na rin when it comes sa ganitong presyo. Usually kasi, ibang brands, ganyang price tag is 256 na ang ino-offer. 128 usually nasa 8K, 7K, pero mga 8K patas, I think, 256 na dapat ang ino-offer or perfect na i-offer ng mga brands. Ito pinaka nakakalungkot. 4GB of RAM. 10,000 pesos smartphone with a 4GB of RAM is a big no-no. Kahit noong 2024 or syempre ngayon 2025 mga J-Vlog. So, ang neto, okay na eh. Maganda na sana yung chipset din, to be honest. Pero yung RAM lang talaga medyo sumakit ang ulo ko dito sa A16. So, I think sa ganitong price tag, pinaka the best minimum na rin when it comes ngayon 2025 is 8GB na. I know extended RAM siya. Extended RAM again is not a big help yan when it comes sa gaming. Multitasking is okay. Pero again, pag bibili kayo ng smartphone, physical RAM pa rin ang pinaka-importante. So, 4GB of RAM sa ganitong price tag. Nalungkot lang naman ako. Nakakalungkot lang na 4GB ang RAM ang binigay nila dito. So, it's a big no-no when it comes sa RAM na 4GB sa ganitong presyo. Next sa display. Display, bumawi si Samsung. A16 is Super AMOLED display. Again, Super AMOLED. So, beyond AMOLED lang siya.
na nakikita natin sa mga ibang brands ngayon na naka-AMOLED lang. So, Super AMOLED is, alam naman natin, is napakaganda ng display na yan mga J-Vlog. So, nandito yan sa Samsung Galaxy A16 with a high resolution din na Full HD Plus 1080p. So, when it comes sa screen nito is napakaganda. Premium display. Notch nga lang. I know Notch is an outdated design when it comes sa mga smartphones. I-punch hole nyo na. So, I think naman wala naman ding extra cost pag binuo nyo na yung circle, di ba? So, sana punch hole. Pero, again, bawin-bawi naman sa display quality itong A16 LTE. Napaganda. Next, sa chipset. Chipset for me is, ano naman na rin eh. Medyo, ano tayo dito rin sa chipset? 50-50. Kung i-compare mo rin siya sa mga ibang smartphones na ganito presyo na 4G. I think 4G mga ibang brands ngayon na ganito. Meron sa Realme. Infinix kasi or Transsion, napaka-solid. 5G na kasi yung mga ganitong tag nila, di ba, na 10K. Pero 4G, MediaTek Helio G99. Yeah, I think yan na rin naman yung best offer ni MediaTek eh. G100, G99 Ultra, parang hindi naman nagkakalayo rin sa G99. Kaya siguro yan na rin talaga yung best option nila when it comes sa 4G. So, MediaTek Helio G99 is, again, hindi pumabagal na chipset yan. You can play modern games dyan nang walang kahirap-hirap like MLCOD and even Genshin playable dyan. Pero, iba kasi ngayon, i-compare mo siya sa 2025, G99 sa ganitong price tag again, is hindi siya perfect fit. G99 usually nakikita natin yan sa mga ibang brand, 6K, di ba? 7K, 5K pa nga, which is sobrang layo dito sa Samsung. Pero again, yung nilagay nilang chipset dito, hindi pumabagal yan. Siyempre, importante rin na titingnan nyo is performance. So, okay rin naman ang performance ng G99, don't worry. Yun nga lang medyo magano tayo, hihila siya ng performance when it comes sa RAM, 4GB lang kasi. Next, sa operating system, syempre ang ibang binibili ang Samsung dahil sa operating system. One UI for me is napaka-secure na OS yan. Again, ang pinagkakatiwalaan kong OS is tatlo, iOS, One UI ni Samsung, and of course, stock Android. So, One UI, for me, ayan, may Samsung ako. Pinagkakatiwalaan ko when it comes sa mga files ko and of, mga accounts. Samsung Knox is the best feature yan ng Samsung when it comes sa security. So, yan yung talagang ibang binibili ng consumer sa Samsung. Operating system, Samsung Knox, at yung updated software nila. So, okay na okay naman. For me, super plus points ang operating system ni Samsung. So, yan din na maganda sa Samsung Galaxy A16. Sa camera, ang maganda sa camera nito ngayon is hindi sila madamot when it comes sa specs ng camera. Triple rear camera system ang Samsung Galaxy A16. Sa wakas, complete, main, ultra at macro. Hindi nila nilagyan to ng walang kwentang depth sensor, walang kwentang AI lens, di ba? So, at least lahat ng lente ng Samsung Galaxy A16 is usable yan. So, okay na okay naman, 50 megapixel. Front-facing camera is 13 megapixel. Next sa battery is fine, 5,000 mAh battery capacity. Medyo lang, kulang lang yung charging rate niya when it comes sa fast charging. For me, when it comes sa ganitong presyo, minimum na talaga, sagad na sagad, 33 watts. 25 watt fast charging si Samsung Galaxy A16, yes, mabilis yan. You can charge your 5,000 mAh battery na mabilis. Pero again, sa ganitong price tag pa rin natin i-compare, dapat tinasampa ni Samsung. So, lang mga ka-J-Vlog. So far, yung first impression ko dito sa Samsung Galaxy A16. So, abangan nyo na lang. Baka ma-review, game test, and unboxing natin itong smartphone na to sa later part. Sa later, this year naman. Sa this year. So, abangan nyo na lang yan mga ka-J-Vlog. So, ang tatanong ngayon dyan kung sulit ba si A16. To be honest, yung specs niya, ito lang masabi ko, yung specs niya ay hindi bagay sa price tag niya. Yung siguro kung binabaan pa nila to, I think lalo na magse-sale. February, March mag-sale. Pag nakuha niya to sa price tag na 7K, 6K, okay na okay. Perfect na perfect yung mga ibang specs. Pero yung RAM pa rin nanghihila dyan. To be honest, yung 4GB of RAM, nakikita na lang natin yun. Perfect yung RAM na yan sa mga presyo na 4K, 3K lang. Ganitong presyo, again, pinaka-minimum is 8GB. So, kung makuha nyo na mas mababa si A16, okay naman siya.
Pwede na rin yung specs niya. Pero again, sa kanyang presyo na almost 10,000 pesos, hindi po bagay lang yung specs niya sa kanyang presyo. Pero performance-wise, hindi naman mabagal si A16 dahil okay rin naman yung chipset na nilagay nila. Okay yung operating system niya. Very secure dyan. Maganda rin yung camera nilalagay niya. Pero, yun, sa mga Samsung fans dyan or Samsung user dyan, kung nag-iisip kayo bumili ng A16, ang hihila lang talaga sa inyo dito is yung RAM. Ibang specs is okay naman. Pinaka-solid dito is yung display ni Samsung Galaxy A16. So, kung interested kayo sa Samsung Galaxy A16, ilalagay ko po yung link niya sa description box. I-click nyo na lang yan para hindi na kayo mahirapan mag-order. At i-add to cart nyo na kung interested kayo sa smartphone na to.